What was going through your head nang nangyari tong collision na to? Ano naman yung naisip mo na hindi mo na inisip yung sarili mo, inuna mo yung ibang tao? Kasi ang mission talaga namin doon, ma'am, sa barko as a member of the Sea Marshal Philippine Navy Contingent, yung to support the lead agency and then yung ano namin, yung anti-terrorist kasi ang ano namin dyan, ang purpose namin. Since nandun sa sitwasyon naman, versible naman tayo na pwede tayong kung ano man ang sitwasyon, doon tayo papasok. Kung ginawa namin ng team leader ko, andito na tayo eh. Ito rin ang isa sa mission natin eh. So, tumulong tayo hanggat kaya natin. Yun, hindi kami di ako nakaramdam ng takot eh. Natakot na lang ako na nasa tubig na ako, yung ng tao na, sir, tulungan mo ako, sir. Pero during that time na lumulubog na yung barko, inaano ko sa kanila, huwag kayo magpanik, hindi ko kayo iwan. Sama-sama tayo, kahit anong mangyari. Ang naging ano ko rin dyan, yung baril ko. Kasi sa amin, bilang isang sundalo, importante yung baril sa amin eh. Asawa talaga namin yan, pangalawa lang yung asawa eh. Asawa namin, pero pangalawa yung asawa. Kaya ang inisip ko, baril kagad. Ang ginawa ko sa baril ko, nilagyan ko ng life jacket yan eh. Para lulutang. In case na mamatay man ako, yung baril ko marirecover nila. Yun ang talagang ano ko, nakano na sa isip ko yan eh. Pag ako sumakay ng barko, baril ko kagad ang isisecure ko. Bahala na, di ba? Mamatay ako, yung baril ko ma-recover nila. So sa awa ng Diyos naman, nagampanan naman namin trabaho namin. Kaya nga, hindi mo talaga maiwasan yung tao na, sir, dito ka sa amin, sir, tulungan mo ko. Sir, nagkaroon ba kayo ng sugat in the process na lumalangoy ka para tulungan yung mga tao? Nakaramdam ako, ma'am, yung impact lang sa akin, yung kaliwang balikat ko. Kasi naramdaman ko na nakasakay na kami sa cargo, namanhid na. Hinawakan ko ng ganyan. Ang ginawa ko, kasi ang expect din sa akin ng mga kasama ko, malaki naman yung katawan ni Chef, hindi yan ng sakit. Sabi ko nga, akala nyo lang yon, hindi naman ako nagpapalata sa inyo na may dinaramdam ako. Pero yung kaliwa ko, hawak ko na yan habang nasa cargo na ako. Tapos sinabihan ko yung mga tao, huwag na kayo magpanik. Andito na tayo, ligtas na tayo. Maaari ba pumila kayo? Bibilangin ko kung ilan ang survivor. Umabot sila sa 89 katao. 89. Yung nabilang ko lang, doon sa deck na yun, sa likod ng barko. 89, tapos nakita ko yung isa sa officer ng Aquina. Sabi ko, Chef, 89 yung personnel na nandito na survivor, maliban sa mga crew ng barko. Alright. Sabi nga sa akin, sige Chef, ako nang bahala. Tapos umikot na ako niyan sa loob ng barko. Tapos hanggang sa tumulong din ako mag-angat ng patay ba. Yung mga palutang-lutang na patay. Tapos hanggang sa pagbaba namin itinransfer kami sa super ferry cut. Yung super cut na yung mga fast craft. Ako rin ang huling sumakay doon sa fast craft na yon para yung mga tao. Tapos yun, kasama pa rin ako sa buhat na mga patay na transfer namin sa fast craft na yon. Hanggang sa madala kami sa terminal ng Cebu. Siguro para Carla, grabe yung dami ng pasahero dito sa Thomas Aquinas, 800 plus. Tapos 100 plus na yung bilang ng mga nasawi. So, very tragic talaga yung nangyari nga dito sa Thomas Aquinas. Pero dito sa Cebu Pacific plane crash, Marlon, walang nasawi. Tama ba? Yes, there's no casualty on our end. At paano nyo naman natulungan, Marlon, yung mga pasahero nga nitong Cebu Pacific plane? Okay, for us kasi yung nangyari sa my co-passengers is more on the trauma side. During the first few weeks, there are a lot of people complaining na hindi sila makatulog. May mga bangungot silang mga nightmares na nangyari na kasi usually sa pelikula, di ba? Akala mo buhay ka pa pero patay ka na pala, di ba? There are some people calling me with my co-passengers, parang they cannot believe na nangyari sa kanila yun, no? So siguro yung pinaka factor sa amin, yung natamo namin, siguro yung sa trauma ng mga passengers. Even sometimes there are also still nightmares that I'm experiencing na what if natuloy yun, nagkaroon ng explosion, I'm not supposed to be here. So siguro yun ang pinaka-factor sa amin na dinadala ng mga pasero ngayon ng Cebu Pacific survivors. Pero there were children, Marlon, tama ba? Yes, na tinulungan mo or dinala mo out of
out into safety? Yes, there are infants and children. So what I did, usually kasi sa mga emergency evacuation, JC and Carla, you always disembark yung mga senior citizen first. Kasi siyempre ito yung may high blood, very weak sila. So they should be the first one to be take care of. After that, yung mga pregnant women, I told the passengers, okay, so we will first disembark the senior citizen. Then second will be the pregnant women. Then the children, women, and last will be the men. So there must be an organized disembarkation of passengers para hindi magkagulo. So yun ang ginawa ko para maging organized yung disembarkation namin. Okay. And tulad na na-mention ni Sir Marlon kanina, dahil nga they are from the Navy, meron silang crisis training. Pero still, yung naging desisyon nila para tumulong is outstanding. Talagang papasalamat tayo sa kanila dahil we can say that they're truly modern heroes. Right. Pero yung karaniwang tao, siguro meron rin tayong magagawa. So siguro, sir, baka mabigyan mo naman ng tips ang ating mga viewers just in case they find themselves sa crisis na ganito. Ano ba ang magagawa nila para maging tulad ninyo? Siguro kasi usually, in terms of saving people's life, kasi it will boils all down sa akin, sa family, the school you graduated from, and to the institution kung saan ako naka-connected ngayon. First, the family kasi my father is also a former naval officer. He's a captain, colonel. My brother is also a active officer sa Navy. So, when I'm growing up, sabi ng dad ko, if you can offer your life, so it will be a example or a thing that pwedeng pag-usapan in the near future para gayahin ka. At least you can make a difference. When I went to the PMMA, the same calculation. And when I went to the Navy and PMMA, the only thing that I always bring whenever I go, you offer your life so others may live. Okay? So yun always, if yun ang calculation mo, everything will follow na. Siguro yun. Okay. At Richard, ano naman yung tips mo siguro para sa ating mga ordinary na civilian? Merong nasa ship crash din, no? Ang first of all dyan, sir, kailangan wag ka talaga magpapanik. Tsaka pangalawa, gabay sa Panginoon. Kahit bumulong ka lang sa sarili mo, sir, tulungan mo kami. Tsaka yung presence of mind. Number one, presence of mind din. Huwag magpanik. Pangatlo, yung Panginoon. Na alam naman natin na sa lahat ng pangyayari, laging Panginoon ang kasama natin. Tsaka kung kaya mong gawin, huwag ka mag-hesitate na makatulong ka. Kasi hindi lang naman para sa sarili mo, para sa iba rin. May ligtas mo man ang sarili mo, kung ibang tao naman nakita mo paano namatay, parang kukonsensyahin ka rin. Anuhin ka ng konsensya mo, uusigin ka. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, nagawa ko ba yun? Hindi ko naman nakalain na magagawa ko rin na gano'n kasi nandun ang sitwasyon. Kung tutusin, pwede kong iligtas yung sarili ko. Bakit? Ano ba ang ano ko sa kanila, di ba? Pero sundalo ako, ayaw ko rin naman na mapahiya ang institusyon na sinasaniban ko ngayon. Unang-una, may mga sitwasyon na may training din kami sa ganyan. Kaya sabi ko nga, gawin ko na lang kung ano yung nararapat. Okay, maraming salamat. Yes, siguro huling mensahe na lang mula kina Richard and Marlon para sa ating mga tagapanood. Okay, siguro ako, just to add lang doon sa sinabi niya, na always read yung mga instructions sa mga barko at sa aeroplano. So, huwag natin paghiwa ng bahala yun. No. For my message lang sa mga televiewers natin, so whatever level ka sa society, and if you can make a difference para mabago yung society natin as what yung ginagawa ng government natin, so you can offer a little bit something lang para you can make a difference para doon sa nation building. So it does not mean kung saan ako nanggaling, anong institution ako nag-graduate. As long na we will work together and make a difference, at least we can make our country better. Just offer a little bit extra. Okay. Kaya naman po. Yung nga, sir, tulad ng sinabi ni Sir, ni Ensenbo, hindi naman kailangan na may training ako Ganito ako ganyan ako Ang importante dyan, yung kaya mong gawin mo para makatulong sa lahat. Para sa sarili. Okay, maraming salamat. Yan po sina Ensign Marlon Bo at Seaman First Class Raiderman Richard Pestilos mula sa Philippine Navy. Maraming salamat po. Ma'am.